Di mo ba alam kung anong OnlyFans? Mukhang hindi. Nababayad ang mga tao para makita akong hubad. Sa mundo ng mga naghahangad maging internet model, ang pag-viral ay pwedeng magpasikat o makasira sa karera mo. Nasugatan siya ng hindi inaasahan. Tingin ko kutsilyo ang ginamit. Ipakikita namin sa inyo ang laban. Si ay nakatingin sa At nagsasalita ukol sa langis. saan tayo nagmula? Mula sa ibaba. Ano ang nasa ibaba? Hindi ko alam. Sige, tatanggalin ko na ang life jacket mo. May damit ka ba dyan? Hindi kayo mapapababa ng pasahero ngayon. Ako ang mapapababa ng mga pasahero sa eroplanong ito at aarestuin ko kayo dahil sa trespassing. Naiintindihan mo? Kailangan ko ng abogado. Ginagawa mo yan kasi hindi ako nakaupo sa tamang upuan. Sa kasamaang palad, natutuhan ng 7 babaeng nahuli sa bodycam ng pulis sa masakit na paraan na hindi kinukonsinti ng batas ang kriminal na gawain. Buhatin mo ako, buhatin mo ako, buhatin mo ako, please. Relax ka lang. At umupo ka. Paupuin mo lang ako. Sige! Ano yon? Baka papatay, siya yung tumatawag para kay Didi. Sandali, patay na ba siya? Patay na ba siya? Maligayang pagdating sa sidebar ng Law and Crime. Ako si Jesse Weber. Ang self-branding ay naging mas popular na hakbang sa karera nitong mga nakaraang taon. Siyempre naman, nakita mo na rin ito mismo. Hindi nauubos ang mga tema ng content na pwede mong pasukin. Isa sa mga option dito ay maging online model sa mga platform tulad ng Instagram at OnlyFans na kilalang nagdadala ng malaking kita. Nakita mo na ang mga artikulo. Nakita mo na rin ang mga komento tungkol dito. Ngunit sasabihin ko na, ang malaking impluensya ay may malaking responsibilidad. At kung magpasya kang labagi ng batas, maaring ang litrato mo na ang susunod na mag-viral bilang isang mugshot. Gusto ko humanda ka at mag-seatbelt dahil pag-uusapan natin ang 7 online models na nahuli sa kakaibang video. Bodycam ng pulis. Ang unang insidente ay naganap sa Leonia, New Jersey, alas 1:24 ng madaling araw. At isang pulis ang nagsagawa ng traffic stop matapos makita ang isang sasakyan na kahina-hina lang pagmamaneo sa kalsada. Umupo ka sa loob ng sasakyan. Umupo ka ulit sa loob ng sasakyan. Hindi ko sinusubukang magmaneho. Sige, umupo ka ulit sa loob ng sasakyan. Anong ginagawa mo? Pakita mo lisensya, rehistro at insurance mo. Pwede ba? May lisensya naman ako para ganito. Sige. Pwede mo ba akin? Nandito ang ilaw ko. Yan. Bakit ka pumunta sa likod na upuan? Pero lumabas ka dito at pumunta ka sa likod na upuan. Kasi hindi ko naman karaniwang inilalagay ang lisensya ko sa likurang upuan kapag nagmamaneho. At dito ko siya nilalagay. Hindi. Alam ko. Pero nasa harap ang bag mo. Nandito sa upuan ng lisensya ko. Alam ko, sige. Karaniwan, hindi ko nilalagay sa likod. Sige, hindi na ako magtatanong. Saan ka galing? Oakland. Galing ka ng Oakland? Oo. At saan ka papunta? Babalik ako doon. Kaya umalis ka ng Oakland. Saan ka pumunta sa pagitan ng pag-alis mo sa Oakland? Pumunta ako sa bahay ng kaibigan ko at bumalik. Meron ba? May dahilan ba kung bakit ka nandito sa kalyeng ito? May dahilan ba kung bakit ka nandito sa kalyeng ito? Kasi hindi ako nakatira sa pangunahing kalsada. Pero nakatira ka sa Oakland. Alam mo ba kung saang bayan ka ngayon? Hindi, kadalasan ginagamit ko lang ang GPS. Sige. So dito ka dinala ng GPS? Oo. Saan kalsada ka ba dapat dadaan? Yung kalsada na tinatahak ko. Hindi. Sige. Pag-ayat ko, nakita kita dito na nakapark. Tapos umupo ako doon at naka-on pa ang mga ilaw mo. Nagmaneho ka papunta sa dulo ng kalsada. Pagdaan ng pulis sa tabi mo, umatras ka na patay ang mga ilaw mo. Kaya sinusubukan ko lang intindihin. Sira po yung mga ilaw ko sa harap. Ang driver ay nakilalang si Natalie Aguado. At ayon sa pulisya, naamoy ng opisyal ang alak sa kanyang hininga at napansin na may iba pang palatandaan ng pagiging lasing. Uy, Natalie, gano'n karaming nainom mo ngayong gabi?
Gaano karamihan na inom ko? Mga 2 shot lang. Ano? 2 shot ng vodka. Yun lang? Sige, at aalis ka na. Ligtas na tayo. At uwi ka na ngayon. Oo. Sige, saan ang bahay ng kaibigan mo? Ito ay nasa Hewitt sa tingin ko. Sige. Nang marinig ang paglabas ni Natalie noong gabi, nagpa siya ang pulis na isailalim siya sa mga pagsusuri kung lasing siya. Simula sa pagsusuri sa balanse. Ipapaliwanag at ipapakita ko ito sa'yo. Huwag kang gagalaw hanggat di ko sinasabi. Panurin mo lang ako. Kapag sinabi ko, ilalagay mo ang parehong paa mo ng magkadikit. Ganito. Ilalagay mo ang kamay sa tagiliran. Tapos kapag sinabi ko, itataas mo kung aling paa ang mas madali para sa'yo. 6 na pulgada mula sa lupa. Ganito. Sige. Paano ko malalaman kung gaano kalayo ang 6 na pulgada? Sige, sasabihin ko. Kapag tinaas mo ng 6 na pulgada mula sa lupa, bibilang ka ng malakas hanggang 30 ayos. 1,000, 2,000, 1,000, 3,000, 4,000, 5,000, 1,000. Gawin ito hanggang 30. Meron ka bang pinsala na makakaapekto sa balanse mo? Sige, simulan mo na at ilagay ang mga kamay mo sa tagiliran. Ilagay mo ang mga kamay mo sa tagiliran mo at magbilang ka ng malakas. 1,000, 2, Kailangan mong itaas ang paa mo, ha? 1,000, 2, 1,000, 3, 1,000, 4, 1,000, 5, 1,000, 6, 1,000, 7,000, 8,000, 9,000, 1,000, 1,000, Sige na, 11, 1,000, 12, 1,000, 13, 1,000, 14, 1,000, 15, 1,000, 16,000, 17, sige na, tapusin mo na. 24, 1,000, 25, 1,000. 26, 1,000, 27, 1,000, 28, 1,000, 1,000. Oo, maaari ka nang magsimula. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Siyang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Natalie, halika dito. Alam mo na kailangan idikit ang sakong sa daliri ng paa, di ba? Sakong sa daliri ng paa. Hindi mo nga idinidikit. Hindi mo nga idinidikit ang sakong sa daliri ng paa. Gagawin mo ba? May iba ka bang sapatos? O gusto mo bang gawin ito ng walang sapatos? Kaya ko itong gawin ng walang sapatos. Pwede mo itong gawin ng walang sapatos. Ayos lang yan. Kung ano ang mas madali para sa'yo, kung ano ang makakatulong. Ibig kong sabihin, siya ay. Parang, ayos ka ba? Oo? Sige, lilinisin ko ulit. Pakinggan mo, tinutulungan ng fita ha, panimulang posisyon. Ang panimulang posisyon ay magiging ang kanan mo. Meron ba? Sige, ayos. Panimulang posisyon, gagawin ko ito ng ganito ha, para mas makita mo. Sige, ang kaliwang paa mo, isipin mong may linya dyan. Ilalagay mo direkta sa linya yon ha. Ilagay ang kanang paa sa harap ng kaliwa, ang kanang paa mo. Hindi ko alam ang kanan at kaliwa ko. Hawakan mo ang sakong. Sakong sa daliri. Oo, kaya dapat ganyan bawat hakbang. Pakiusap, huwag mo akong husgahan kung hindi ko alam ang kanan at kaliwa ko. Ayos ka naman. Ayos ka naman. Sige lang, manatili ka lang dyan, okay? Manatili ka sa posisyon na yan. Ilagay mo lang ang mga kamay mo sa gilid. Diretso lang pababa, nakadikit. O, manatili ka lang ng ganyan hanggang sabihin ko magsimula ka. Okay? Wag muna. Tama, pag sinabi kong magsimula ka, maglakad ka ng 9 na hakbang, sakong sa daliri at magkadikit sa bawat hakbang. Magbilang ka ng 1, 2, 3. Sa ika-9 na hakbang, iwan ang unahang paa. Tapos, gamit ang kabila, gumawa ng sunod-sunod na maliliit na hakbang. Panoorin kung paano ko ginagawa. Ganyan lang, at iikot ka tapos gagawa ka ulit ng 9 na hakbang, sakong sa daliri. 1, 2, 3 hanggang 9. Habang ginagawa mo yan, siguraduhin nakatingin ka sa baba, magbilang ng malakas at idikit ang sakong sa daliri. Mahalagang idikit ang sakong sa daliri. Panatilihin mong nakababa ang mga kamay mo sa gilid at huwag kang magsisimula hanggat hindi ko sinasabing magsimula ka. Naiintindihan mo ba? Oo, naiintindihan ko. Sige, pumwesto ka na sa panimulang posisyon. Ilagay ang kanang paa mo sa kanan ko, sakong nakadikit sa daliri ng paa. Yan ang mahalaga. Okay, kailangan mong siguraduhin na alam natin kung gaano kalayo ang gusto natin marating pauwi. Okay. Sige, handa ka na ba? Okay, maaari ka nang magsimula. Idikit ang sakong sa daliri ng paa. Grabe naman, hindi
Hindi ako naglalakad sa mantika ng ganito. Sige, pwede ka nang bumalik. Bakit mo pinagtatawanan si Mary? Parang ginawa mo mga 20 hakbang. Sinabi niya sa akin na bumalik ako. Bumalik. Natalie, suotin mo ulit ang sapatos mo. Pagkatapos ng ilang ulit na pagsubok sa walk and turn test, nahirapan si Natalie at nilapitan siya ng pulis para arestuhin. Harapin mo ang pulis na ito. Iunat mo ang mga kamay mo sa gilid, parang ganito. Ayan. Ilagay mo sa likod mo. Sige. Okay, Natalie. Inaaresto ka ngayon dahil sa DWI. Dadaling kita sa presinto at ipoproseso. Sige. Mag-ingat ka. Gusto mo bang kapkapan siya agad at ilagay sa kotse ko? Salamat. Pwede mo bang patayin ng kotse ko? Oo, gagawin ko na. Tumaya ka dito. Uy, Deb. Bukod sa bag mo, may cellphone ka pa bang kailangan kunin? Nasa bag mo ba ito? Dalawa ang cellphone. Nasa kotse mo ba ang mga iyon? Saan sila banda? Para makuha ko para sa'yo. Para hindi... Nasa bag ko sila. Hawak ko na bag mo. Yun lang ba kailangan mo sa kotse? Sige. Tinitingnan ko lang kung nasaan ang mga cellphone ninyo. Nasaan kaya sila, Natalie? Nakakapag-aral ako sa sakyan yun. Dalawang magagandang araw na agad yan. Gusto ko yan. Oh, Natalie, saan kaya sila dito? Siguro nandito lang sila, di ko alam. Ayokong pakialaman ng bag mo. At ayoko rin na pakialaman mo ang bag ko para tingnan ko ano yun. Pwede mo naman kunin yun sa loob pagpasok natin. Oo, ayos. Sige. Si Natalie ay kalaunan ay dinala sa istasyon ng pulis para iproseso at mukhang numiti siya habang pumapasok sa gusali. Natalie, babasahin ko ito sa'yo. Makinig ka, ah. Sige, inaresto ka dahil sa pagmamaneho habang lasing sa ilalim ng NJSA 39-450. Ayon sa batas, kailangan mong magbigay ng mga sample ng hininga para masuri at matukoy ang antas ng alkohol. Gaano katagal? Pakiusap, tapusin ko muna. Ayos ba? Matukoy ang antas ng alkohol. Gagawa ng talaan para sa pagkuha at resulta ng pagsusuri ng hininga. Sa iyong hiling, makakakuha ka ng kopya ng talaan. Pagkatapos mong magbigay ng mga sample ng iyong hininga para sa pagsusuri, may karapatan kang, sa sarili mong gastos, pumili ng sarili mong doktor upang kumuha ng hiwalay na sample ng iyong hininga, dugo o ihi para sa sariling pagsusuri. Sa pagsusuri o pagkatapos? Pagkatapos ba? Pagkatapos ng lahat niyan, kung tumanggi kang magbigay ng hininga, bibigyan ka ng summons. Maari kang mahatulan ng korte sa pagtanggi at pagmamaneho habang lasing. Kung mapatunay ang nagkasala ka sa pagtanggi, maaari kang mapatawan ng iba't ibang parusa, kabilang ang pagbawi ng lisensya ng hanggang 20 taon. Magbibigay ka ba ng sample ng hininga mo? O hindi? Oo, sige. Tumatikim ka ba ng ilan-ilan? Ng hininga mo rin or hindi? Bakit? Ooh, Bakit ako magbibigay ng sample ng hininga ko? hindi ko alam. Dahil isa kang alabet ng batas. May clipboard ba tayo? Paano kapag may sinus? Narinig ko pa ang paghirap mo. Hindi naman ako umirap. Nakita ko yon. Nagtanong pa ang opisyal kay Natalie ng higit pang detalye at nagbahagi siya ng ilang nakakagulat na pag-amin. Natalie, taga-Oakland ka ba? Wala doon, hindi. Nakakainis naman.
maaring may nawawalang tao? Ulat ng nawawalang tao. Maaring may ulat ng nawawalang tao para sa'yo. Oo. Bakit? Simula mga 2 araw nang nakalipas kasi hindi alam ng nanay ko kung nasaan ako. At oo. Sige. Hindi. Walang problema. Natalie, nagtatrabaho ka ba? Oo. Anong trabaho mo? Gusto mo talagang malaman? Kailangan kitang tanong ng isang bagay. OnlyFans. Anong ginagawa mo? Nagtatrabaho ako bilang sex worker. Sige. Isa ba itong gusali o... Di mo ba alam ang OnlyFans? Siguro nga hindi. Yun, hindi OnlyFans, parang... Parang Instagram lang. Pero, sige, ayos lang naman. Pero nagbabayad ng mga tao para makita ako hubad. Sige. Mga 10 minuto ang lumipas, lumitaw si Natalie at sinubukang matulog sa upuan. Natalie, pwede ba umupo ka ng maayos? Kasi mukhang magsasalita ka na dito. Sige. Uupo ako sa kama ko. Bago pa niya malaman, kailangan ng mag-breathalyzer test. Halika dito at umupo ka. Gusto ko huminga ka ng malalim at ihip ka sa mouthpiece nito na isang mahaba at tuloy-tuloy na buga. Patuloy kang umihip hanggang sabihin kong tumigil ka. Naiintindihan mo ba? Tama, ganun din. Huwag mong hawakan, ako ang gagawa. Huminga ka lang ng malalim. Ibalot mo ang labi mo dito at hipan mo. Patuloy lang sa paghihip. Hipan, hipan, hipan. Hipan ng malakas o mas malakas pa. Kailangan mong hipan. Hipan, 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 hipan. Tuloy lang, tuloy lang, tuloy lang, tuloy lang, tuloy lang. Sige, sige. Patuloy lang sa paghihip. 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 Kaunti pa, ituloy mo lang. Magaling. Perfecto. Umupo ka na. Ayos ka lang? Hindi. Natawa ako sa sinabi mo. Pasensya na. Hindi ko na alam ang sasabihin ko. Sige, sige, sige. Hipan mo. Pasensya na. Matapos ang awkward na breathalyzer test kay Natalie, binasa ng pulis ang kanyang Miranda rights at tinanong kung magkano ang nainom niya. Anong klaseng mga inuming alak ang meron ka? Cerveza. Cerveza? At Truly. Cerveza at Truly. Truly. Alam mo ba kung anong klaseng cerveza? Corona. Corona? Oof. Sa tingin mo, tigilan ang nainom mo sa bawat klase? Hindi ko alam. Dumating ako doon mga alas 4 at nagmuni-muni lang ako. At saan ka nun? Hindi ko talaga alam. Basta pumunta lang ako kasi may event na pupuntahan ako. Pumunta lang ako pero wala talaga akong idea kung ano yon. Kaya tinatanong ko, restaurant ba, bahay ng kaibigan, o outdoor event yon? Parang bar, restaurant na gano'n. Oo, sa Long Island. Sige, gets ko. So, hindi ka sigurado kung ilan, tama? At di mo rin alam ang pangalan ng bar, restaurant. Ang sisip dito, mahal. Sorry. Alam mo ba kung gaano katagal ang pag-ita ng bawat inumin? Parang gaano katagal bago ka uminom ulit? Hindi. So sabi mo dumating ka dun mga alas 4? So, yun na nga. Dumating ako doon mga alas 4 at hindi pa ako nakakakain noon. Sige, ibig kong sabihin, baka nakadalawa o 3 inumin ako sa unang oras at pagkatapos ay nabawasan na yon. Kaya mga alas 4, yun na ang parang unang inumin mo. At kailan mo nainom ang huli mong inumin? Hindi ka sigurado. Siguro nung umalis ako. Naalala mo bang anong oras ka umalis? Hindi. At kailan yung huling beses na kumain ka? Hindi ako kumain. Hindi ka kumain, kailan na yun? Kahapon ba yon? As in literal. Hindi talaga siya ngayong araw. So, linggo po pala yun. Kumain ako ng soup kasama ang nanay ko, mga 6:30 ng gabi. Okay, kahapon. Sa huli,
Naiyak si Natalie nang ma-realize niya ang sitwasyon. Hindi ko naman dati ginagawa ang mga ganitong bagay. Parang sobrang nalulungkot lang talaga ako at kung ano-ano pa. Oo. At alam ko namang hindi ko dapat ginagawa to. Alam mo yon. Oo. Yeah. At parang, mahirap tigilan. Lalo na kapag Parang hindi naman yata ganun kasama kung matapos na lang ang lahat, di ba? Oo. Oo, ang ibig ko sabihin, pakinggan mo ako ngayon, sa tingin ko, ang pinakamadaling bagay na pwede mong gawin ay, alam mo yon, sabihin nating magpadala tayo ng pulis sa bahay ng nanay mo ngayon. Malulungkot siya na nahuli ka dahil dito, alam mo yon. Pero ganun pa rin. Hindi, matutuwa siyang buhay pa ako. Literal, eksakto. Doon ako papunta. Mas mabuti na yon kaysa sa pulis na kumakatok sa pintuan niya at sinasabing patay ka na. Alam ko yun na siguro ang pinakaayaw niyang marinig. Oo nga, Latina ang nanay niya, kaya gets mo na. Gets kita. Alam ko, may ina rin akong Latina, kaya hindi madali, lalo na sa kanila. Hindi talaga. Pero, Lalo na kasi, dumadaan din ako sa sarili kong mga problema. Ang hirap talaga para sa kanya na hindi niya ibuhos din sa akin ang sarili niyang mga problema. alam mo yun, oo. Kasama mo siyang nakatira, di ba? Oo. Hanggang sa may mamatay sa atin. Oo. Oo. Oo, mahirap, alam ko. Pero kailangan mo talagang pag-isipan kung anong gusto mo. At oo, sa huli, dapat mong baguhin ang sarili mo para sa sarili mo, hindi dahil gusto ng iba. Nakakainis para sa mga tao sa paligid dahil susubukan nilang gawin kung ano man ang kayaan nilang gawin. Siya yung pinaka-sober na taong kilala ko. Pero parang sinasakal ako ng pagiging matino niya. Let's go. Oo, mahirap maintindihan ng iba, alam mo yun. Oo, gets kita, pero oo, syempre, kailangan mo makarating sa punto na kailangan mo talagang pag-isipan kung ito ba talaga ang gusto mo. At alam mo sana, ibig kong sabihin, talagang umaasa ako na ito ay magiging magandang wake-up call para sa'yo. Si Natalie Aguado ay umamin ng sala sa kasong nagmaneho habang lasing at kinailangang gumugol ng 48 oras sa isang sentro ng programa para sa mga nahuling nagmamaneho ng lasing. Gumamit ng ignition interlock device sa loob ng 15 buwan at magbayad din ng kabuuang $700 at $70 na multa. Ang insidente ay naganap sa Altamonte Springs, Florida, bandang 1:15 ng madaling araw. Ipinadadala ang pulis sa apartment complex matapos marinig ng kapitbahay ang isang babaeng sumisigaw ng saklolo. Habang papalapit sila sa pinto, naririnig nilang pagtatalo sa loob. Hi, nanay! Meron kong access. Ilan tayo sa mga trabaho ang hindi totoong trabaho? Nakahiga ka lang, may mga tuntok ng dugo sa bibig mo. 15. Alis tayo 20 BF. Kamusta? Hi. May natanggap kaming tawag tungkol sa reklamo sa ingay. Narinig namin pinag-uusapan yung dugo, kaya nandito kami. Ibig ko sabihin, normal lang naman ang dugo, pero sige. Kailangan na namin siguraduhin okay na lahat dahil may dugo sa buong pantalon mo. Ibig ko sabihin, Pero sino pa ang nandito kasama mo? ang dati kong nobyo. Ang babae ay nakilalang si Autumn Staggart, 19 na taong gulang. Ayon sa pulisya, ang lalaki sa apartment ay may sariwang saksak sa itaas na kaliwang dibdib at may dugong tumutulo mula sa tuktok ng ulo. Ayon umano sa sinabi ng lalaki sa pulis, kinagat siya ni Staggart sa ulo at sinaksak sa dibdib gamit ang kutsilyo. Pinapapalabas ng pulis si Staggart sa apartment para kausapin sa hallway. Nag-aaway kami, lasing kami, umiinom kami, kaya Sige. Ano ang kinag-aawayan ninyo? hindi ko masyadong maalala lahat, pero karamihan na itukol sa pagtingin niya sa ibang babae at puweta nila. Hindi naman seryoso. Sige. Pero halatang lumaki ito. Pero Sige, paano siya nagkaroon ng mga sugat? hindi ko na talaga maalala. Hindi mo maalala? Hindi ako naniniwala dyan. Hindi ko talaga maalala. Hindi mo talaga maalala? Sinusubukan ko itong ayusin. Nalilito lang ako, kaya mas gusto kong ayusin kaysa mag-alala.
Tama. Halatang bago pa lang ito. Kaya paano mo hindi maalala ang isang bagay na kasing bago niyan? Naguguluhan ako na parang ako ang gumawa nun. Ginawa ang hindi naman yun isang bagay, pero parang nahiwa ko siya sa para ang magiging denunsya sa tingin ko, kutsilyo ang ginamit ko. Sigurado ako, kutsilyo talaga ang hawak mo nun. Hindi ko hawak yon, nandun lang yan sa tabi. Kaya parang, sige, tama na, parang tama na. Pero anong ginagawa mo sa kutsilyo? Nakipa-kipa. Hindi, nandun lang talaga yon, parang ako nasa. Counter. Tama. Sige. Habang iniimbestigahan pa ng pulis, pinigil at pinusasan si Staggart. Malinaw na hindi okay dahil sinusubukan pa namin makakuha ng mas marami pa. Ngayon, dahil may kutsilyong sangkot, hindi ka nakaposas. Alam ko, May sugat ka ba o nasaktan ka ba kahit paano? hindi, wala naman akong alam ng sugat o pinsala. Sige. Anong ibig mo sabihin na wala kang alam? Lasing ako, medyo lasing ako, pero hindi naman ako sobrang lasing. At sa tingin ko, wala naman akong nagawang ganun. Sige. Anong nangyayari sa inyo ngayon? Pasensya na, Greg. lasing kami sa bar kaya gusto niya kumuha ng pera. Hindi talaga makakaroon yun. At alam kong hindi ko naman ito inaayos, pero alam ko. Sige. Dahil nakaposes ka, babasahin ko ito sa'yo. Hindi ibig sabihin na may mangyayari dahil dito, pero dahil nakaposes ka, kailangan ko talaga itong basahin sa'yo. May karapatan ka manahimik. Anumang sabihin mo ay maaaring gamitin laban sa'yo sa korte. May karapatan ka magkaroon ng abogado ngayon o anumang oras habang tinatanong ka. Kung di mo kayang kumuha ng abogado, magtatalaga ng abogado para sa'yo nang walang bayad. May karapatan kang tumigil sa pagsagot ng mga tanong. O kumausap ng abogado kahit kailan. Sino ang nakakaintindi? Sige, anong bar yun? Ano yung pangalan mo? Autumn Staggart. Autumn. Saan ba kayo nagpunta? Yung malapit sa mall. Parang may graffiti. Sa loob ba ng mall o sa plaza sa harap? Sa plaza. Sige, malamang graffiti yan. May kakaiba. Alam niya, hindi ko alam. Sige. Doon ba kayo nag-away? Oo, sige. Kwento mo sa akin kung paano nga yun. Kasama niyang kaibigan, may pinakitang litrato. Tapos sabi ko, kung hindi okay, sabi niya bahala na. Sabi ko, sige. Tapos, nagpatuloy na lang kami. Sige, anong ibig mo sabihin na may pinakita siyang litrato? Para may tinitinan ba siya sa Instagram o Facebook o kung naman? Sige. Ano yan? Okay lang naman. At ikinagalit mo yan. Hindi ito makatarungan. Naiintindihan ko, kaya ako makukulong. Alam ko. Sige, sa ngayon, sinusubukan ko lang alamin ang nangyari. Pero dahil may kutsilyo na sangkot, para sa kalitasan ko at ng lahat dito, kung may kutsilyo at sinasabi mo may dala kang kutsilyo. Nasa apartment ako. Pwede akong bumalik sa apartment ko, pero may intindihan ko kung paano gumagana ang batas. Kaya hindi lang basta-basta ako pwedeng palayain, kaya alam ko. Hindi pa. Ibig kong sabihin, kailangan pa namin alamin, kailangan namin intindihin ang nangyari. Kasi hindi ko kayo kilala. Wala ako dito nung nagkaroon ng pagkatalo. Hindi ko alam ang nangyari. Alam ko. Sige, so nasa bar kayo at nagtatalo. Anong nangyari pagkatapos nun? Nag-move on na lang ako. Binaliwala ako pero pag uwi namin, lumala. Kaya mas nag-usap kami at lalo pa namin silang inasar. Kaya sabi ko, sige na at magsimula na akong magsalita. Pareho na kami nagsimulang mag-usap tungkol dito at lalong pumindi. Sige. Kailan nasampat ang kutsilyo? Paano nagsimula yun? Sa totoo lang, kamakailan lang talaga. Parang sinabi ko lang, lumayo ka sa akin. Sige. Parang lumayo ka lang sa akin. Kasi hindi naman ganon. Ibig kong sabihin na damay na yung kutsilyo. Siyempre, makukulong ako. Mapapahamak ako kasi totoong sandata yon. Pero habang nangyayari yun, parang nilalagay mo lang ang braso mo sa leeg ko para sakalin ako, para siguraduhin na hinihingi niya ulit ang susi niya, na magsasama naman kami sa iisang bahay. Kaya akin na talaga ang apartment. Sige. Kami na ang masusi nagsisiyasat sa mga bagay na yan, pero hindi ko ibinalik ang susi sa kanya, kaya gusto niya akong sakalin para makuha ito, na hindi rin tama. Pero alam kong may mas matindi pa akong nagawa. Sige, kaya anong itaas ko ang ulo mo? Sandali lang. Meron ka bang sugat? Anong yung sa tingin ko wala naman? Sige, okay lang ba na itabi ko ang buhok mo? Hindi, sige lang. Nasaan ang kutsilyo? Nasa drawer. Dapat may malinis pang tubig yon. Mukhang naugasan na. Oo, sige. Hindi ko alam ang gagawin dito. Pwede mo ba itong isama sa iba pang gamit? Sa tingin ko, oo. Sige, so nag-aaway kayo tungkol sa susi. Oo, tama ba? Sige, base sa naririnig ko, parang may away o hiwalayan sa inyo. Gusto niyang kunin uli ang susi niya. At ano nangyari pagkatapos nun? Doon na nauwi yun, parang sige, parang umalis ka na. At sinasabi ko hindi, kasi sa puntong yon, akin din ang apartment na ito. Pinirmahan ko ang kontrata, pero akin din ang apartment at may opinion ako. Kaya sabi ko, hindi. Siya naman, parang wala kang choice. Parang tinatangkang palayasin niya ako, nilalagay ang braso niya sa akin. Sinubukan niya pero hindi nagtagumpay. Kaya sabi ko, lumayo ka at tinulak ko siya palayo. Inalis ko siya pero hindi rin nagtagumpay. May kutsilyo sa mesa kasi gumagawa ko ng mga sandwich kanina. May keso at iba pa.
May kutsilyo sa mesa, nasa kawali at lahat, kaya inihagis ko yon sa kanya. Hindi ko inakala na bumao talaga yon sa kanya. Akala ko self-defense lang yon, parang lumayo ka lang, hawak ko lang yan sa kamay ko. Sige, so nasa kusina ka, malapit sa mga kawali kung saan naroon ang kutsilyo. Nasaan siya sa puntong yan? Siya, nasa parehong lugar pa rin siya, pasensya na. Bumalik siya na parang, sige, dahiwa mo ako, umiiyak pa siya. Ang sinasabi ko, bago yon, saan siya nakatayo nung inihagis mo ang kutsilyo? So, nandito ako. Kung ito ang kusina, ito ang island. Okay, so nandito ako sa kusina at dito sa may island. Siya ay nasa bahagi na parang mas malapit sa pinto, papunta sa mga kwarto. Hindi sa kwarto, parang pinto sa island. Parang humihingi niya susi ko at sinusugod niya ako. Sige. Kinuha ko ang kutsilyo at sinabi kong hindi. May sinabi ba siya nung itinapon mo? Hindi ko yon itinapon. Sabi mo sa akin, itinapon yan. Sabi mo itinapon din sa kanya. At pagkatapos ay inayos mo ito. Hindi. Hindi ko itinapon. Hindi ko itinapon. Hinawakan ko lang ito sa kamay ko. Parang pangdepensa lang sa sarili. At parang hindi. Kaya hindi ko ito itinapon. Hindi. Alin mga larawan ng nais mong itago? Oo, kailangan natin dalhin yun. Akala ko dapat isa sa kulay abong yun. Isa sa mga kulay abong yun, may sariwang dugo sa buong ibabaw nito. Sige. Yung may kutsilyo o isa sa mga kulay abong yun? Hindi ko alam. Kung may sariwang dugo, malamang yan na nga. Oo. Parang ganun. Sige, kaya. Sinabi mo kanina na ang kutsilyo ay nasa kawali, tapos may pintuan siya. At inihagis mo ito, at nagulat ka na dumikit ito. Hindi ko ito inihagis. Hindi ko ginawa yun. Sige. So, hindi mo ito inihagis. Hindi ko yun inihagis. Malapit lang siya sa akin buong oras. Sige, kahit pagkatapos, malapit pa rin siya sa akin. Sige, ayos lang talaga. Ginawa ko yon, pinulot ko, pero sabi ko hindi. Tapos napunta na lang siya dito sa area na to. Kaya nakaupo lang kami dito buong oras habang ginagawa to. Sinabihan niya akong huwag tumulong o tumawag ng ambulansya. Sabi ko, hindi. Dapat itong malaman ang nangyayari dahil napagtanto ko. Paano nangyari ang sugat sa ulo niya? Yang sugat sa ulo, nangyari yun mas maaga pa. Parang sinasakal niya ako at kinadag ko ang ulo niya kasi sinasapan niya ako noon. Kinadag ko ulo niya noon para matanggal siya sa akin. Ikwento mo nga kung paano mo nakagat ang tuktok ng ulo ng isang tao kung sinasakal ka niya. Kaya parang sinasakal niya ako pero hindi ko rin alam kung totoong sinasakal niya ako or hindi. Kaya sinasakal niya ako at parang nasa ilalim ko siya dito. Sige. Hawak-hawak niya ako. Yumuko ako at kinagat ko siya para bumitaw. Hindi namin nakuha ang braso niya, kaya pinatungan niya ako. Sabi ko, umalis ka. Kinagat, tinulak at sinipa ko siya. Lahat ginawa ko. Gusto ko lang balikan para siguraduhin malinaw sa akin lahat. Nasa bar kayo at nagtatalo dahil may tinitingnan siyang puwet sa Instagram. Nag-aaway talaga kami nun Sa mismong bar, parang naging mitya lang yon. Hindi ko na lang pinansin yon at wala na akong sinabi. Sige. Kaya nangyari talaga ito sa mismong bar sa harap ng mga tao. Pag-uwi namin, mas naging matindi pa ito. Sino ba siya para kay siya? Boyfriend ko siya. Okay, gano'n na kayo katagal nagkikita? 2 taon na. Okay, at dito ka rin nakatira? Oo, dito kami nakatira noon, tapos lumipat kami, kaya maghiwalay na kami. At balak ko sanang bumalik dito sa loob ng ilang araw. Ngayon, sa ibang lugar ka nakatira? Sa ngayon, nakatira ako 2 talampakan na ang layo. Paano dito? Parang hindi dito, kundi sa kabila lang. Pero ang sinasabi ko, hindi ka naman talaga nakatira dito sa apartment na to ngayon. Oo, pero hindi rin. Saan napupunta ang mga sulat mo? Saan napupunta ang mga sulat mo? Saan galing ang mga sulat mo? Sa legal na usapan, sa kabilang apartment ito napupunta. Sige. Ayos na yan para sa akin. Sige. Pagdating niyo dito, may nangyari pero hindi malinaw kung ano ang huling nagpasiklab ng pagtatalo. Papatingnan natin siya sa mga bumbero. Mukhang may malalalim siyang sugat na yon, pero ipapatingin natin siya. Ibig ko sabihin, isa lang naman, pero oo. Meron din siyang isa sa ibabaw ng ulo niya. Sige, gusto ko lang makasiguro. Sige. Kaya bumalik kayo dito, may nangyari, alam mo na, nagsimula ulit ang pagtatalo. Parang sinabi mo na uupo ka lang dyan na parang normal lang ito at doon na naman naginit ang sitwasyon. Saan na kayo nun? Sa puntong yon, puro na lang kami pagtatalo. Kwarto, kusina, sala. Sa puntong yon, siguro nasa may kusina, kwarto at banyo kami na magkatabi lang, parang pabalik-balik lang. At anong isinasagot niya sa mga sinasabi mo? At kung hindi mo maalala, pwede mo iparafrasa o kung talagang hindi mo maalala. Hindi ko eksaktong maalala, pero alam kong depensibo lang siya higit sa lahat dahil kadalasan ganun ang nangyayari.
Pero hindi naman. Sinasabi ko lang, alam mo, ako. Ay, tama. Sige, kukuha na ako ng konting impormasyon mula sa'yo. Ikaw ay... Arestuhin ang isa sa amin. Sa ngayon, inaalam pa namin na lahat. Hindi ko pa siya nakakausap, kaya wala pa akong alam sa panig niya. Kwento, tapos gusto niya may arestuhin sa amin, di ba? Depende yan sa kalalabasan ng investigasyon. Hindi ko pa siya nakakausap, kaya hindi ko alam kung anong panig niya sa kwento. Naging balisa si Autumn nang kausapin ng pulis ang kanyang nobyo. Pwede ko bang malaman anong nangyayari? Ano ang gusto mong malaman? Dahil ba sa medical na dahilan? Ayos. Para sa kanya. Sinaksak siya, pero hindi ako medical na eksperto. Pero, ibig kong sabihin, pwede ko ba malaman kung ano ang sinasabi nila? Oo, pero di ko alam sinasabi nila. Kakaraping lang nila. Ibig ko sabihin, alam ko na yan, Neon. At prom. Pwede ba natin buksan ang pinto at panuurin lang at tingnan kung ano ang sasabihin nila? Hindi, wala namang dakilan para gawin yan. Ipinapakita ni Autumn na pamilyar siya sa mga pag-aresto dahil sa karahasang domestiko. Alam ko na naaresto kami at obligadong manghuli ang mga pulis ng kahit sino para sa karahasang domestiko. Alam ko yon. Kaya gusto ko lang malaman kung bakit ang tagal. Kailangan namin mag-imbestiga ng mabuti. Ako ang pipiliin nila, syempre kasi ako ang babae. Hindi ganyan yon. Alam kong ganun niya. Illegal yan sa napakaraming paraan. Oo, alam ko kung paano yan gumagana kasi wala akong sugat kahit isa. Wala yan ibig sabihin. Meron, Ano ba sinasabi mo? Because, You need sworn statement. sasabihin nila ipinipilit lang niya yon kahit walang dahilan. Laging biti, ganyan lagi ang mangyayari. Nahuli ka na ba dati? Oo, nahuli na ako. Para saan? Pareho lang. So parehong tao? Sige. Doon na nga nauuwi, tapos binabawi na yon. Binawi niya yon dati, pero ngayon hindi na kasi tapos na ako sa kanya. Medyo iba na ngayon. Sige. Pero sino ang nagsimula ng away? Siya eh. Siyang bitaw. You Flying gaze. Tama. Sige. Ibig kong sabihin, mandudulot pa rin yan ng galit kahit hindi pareho. Tama. Ilang taon ka na? Labing siyang. 3 beses mo na siya inatik. Inatake ko siya. Sa totoo lang, eko ang unang beses na nasaktan ko siya, pero... Sabi mo sinaksak mo siya nung nakaraan, di ba? Hindi. Nung nakaraan, hindi ko ginawa. Hindi! Pasensya na. Anong ginawa mo? Anong ginawa ninyo? Anong nangyari nung nakaraan? Nung nakaraan, nag-away lang kami. Parang suntukan ba o sagutan lang? Oo, ganon. Ibig kong sabihin, sabi nila suntukan daw yon. Pero, mas parang sagutan lang talaga, pero... Pero, naaresto ka? Oo. At anong dahilan? Domestic violence, you know. Tingin ko may iba pa rin yan. Wala na. Talaga, walang mangyari. Hindi mo inilagay ang kamay niya. Hindi mo ba siya pinabuhatan ng kamay? Nahawakan ko siya, pero di naman totoong suntukan. Parang itinulak ko lang siya. Pero finansidera pa rin nila yon. Ay. Medyo matindi ito, parang kutsilyo. Ito oo, sang-ayan ako. Madalas ba kayong uminom? Oo. Ilang taon na siya? Siya, 2 pag-isa na siya, 19 naman ako. At halos araw-araw kami umiinom. Kaya kapag may domestic violence, kailangan ninyo may arestuhin. Tama? Depende sa sitwasyon nila, pero madalas ganun. So, wala talagang paraan na palalayain ako at makakauwi lang sa apartment ko. Ganun lang. Sabi ng estado ng Florida, hindi pwede. Talagang hindi. Gayunpaman, kailangan pa rin namin magsagawa ng investigasyon. Okay? Hanggang matapos yun. Pero ako, Hindi ako pwedeng magsalita para sa iba. Ano ulit? Ganyan ang investigasyon ninyo. Nagtatanong lang kayo, tapos umaandar na mula doon. Yan ang binabayaran sa amin para gawin. hindi yan ang binabayaran sa inyo para gawin. Isa na yan sa mga parte ng trabaho nyo, pero hindi yan ang paramihan. Kung sabi mo. Kaya kailangan ko talagang manapiling nakaposas, ganun. Sigurado. Sa huli, isinakay si Autumn sa police car. Ayos yan. Alin doon? Nag-explore sila sa harap mo. Nasa likod ka ng passenger side. Gaano katagal bago ang pagdinig bukas ng umaga? Hindi ko masasagot yan. Baka mabilis dahil sa COVID at iba pang bagay.
wala namang laman ng bag na hindi dapat nandoon, di ba? Sa tingin ko, wala naman. Si Autumn Staggart ay hindi umamin o itinanggi sa mga kasong tangkang pinagplanuhang pagpatay sa unang antas at pakikialam sa pisikal na ebidensya. Inatulan siya ng 3 taon sa kulungan, kasunod ng 2 taon ng probation na may electronic monitoring sa unang 6 na buwan. Sabi ni Autumn, ginawa niya ang OnlyFans account matapos ang sentensya. Baka ang pag-aresto sa kanya, ewan ko, marketing move? Wala talagang nakakaalam. Sige, tuloy tayo. Ang susunod nating insidente ay naganap sa Jupiter, Florida. Pagkatapos ng paglubog ng araw, napansin ng mga miyembro ng Fish and Wildlife Patrol ang isang jet ski sa tubig. At ayon sa batas ng Florida, ang mga personal na sasakyang pantubig tulad ng jet ski ay hindi pwedeng gamitin mula kalahating oras pagkatapos ng paglubog ng araw hanggang kalahating oras bago sumikat ang araw, kahit pa may ilaw ang jet ski. Kaya pinahinto ito ng mga opisyal. Huwag ka nang tumingin doon. Wala namang makakatulong sa'yo doon. Kailangan kitang marinig. Okay, halika rito. Ayos lang ako dito. Sige, salamat. Sa'yo. Pumasok! Sige, saan tayo papunta? Sa bahay ko. Sa bahay mo. Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos. Sige. Bakit? Salamat sa Diyos. Nakapasok siya sa simula niya. Oh, anong oras dapat wala ka na sa tubig? Mga 1 minuto na ang nakalipas. Oh, mga 1 minuto na nakalipas. Saan tayo galing? Mula sa ibaba. Saan sa ibaba? Hindi ko alam kung anong nandun. Sinusubukan ko lang sabihin. Hindi ko maintindihan. Saan ka galing? Pumunta ako sa Lagusan, papuntang laboratorio. Buong araw kami sa sandbar. Ikaw parang nasa bahay ng iba. Nasa restaurant ka ba o paikot-ikot lang? Sige, kukunin ko lang lisensya at rehistro mo. Ang babae ay nakilalang si Lauren Lila, isang Instagram influencer ng mga nilalaman ay tungkol sa pang-ingisda. Pagbalik sa tubig, tinanaw ng opisyal si Lauren kung uminom siya. Siguro 2 beer lang ang nainom ko. 2 beer? Saan? At anong oras? Isa sa bahay, isa nung may yelo. Sige, tapos gano'ng karami ang nainom mo o kinain mo ngayong araw? Oo. Siya, walo, halo, dito lang, sa totoo. Marami kang kinain ngayon. Oh. Fish taco, kinain ko. Ayos, ayos. Nagdesisyon ang opisyal na isailalim si Lauren sa mga pagsusuri sa pagkalasing. Pero sa pagkakataong ito, nasa tubig sila at sinimulan sa eye movement test. Tumingin ka dito, ma'am. Kailangan kung dito ka tumingin. Kuya, hindi kayang lumiko ng mga mata ko ng ganun kalayo. Kaya ng mga mata mo, pangako ko. Sige, kung patuloy kang titingin. Sige, kita mo to? Sundan mo to hanggang dulo. Huwag mo subukan silipin sa gilid ng mata mo. Kailangan mo talagang tumingin dito mismo. Naiintindihan mo ba? Siyempre, sige, simulan na natin. Ayan, sige. Ang susunod ay daliri sa ilong. Gumawa ng kamao, tapos itutok at ituro ang daliri mo ng ganito gamit parehong kamay. Ibaba mo sa tagliran at manatili sa posisyon na yan. Okay? Sige, naiintindihan ba natin? Sige, pag sinabi ko magsimula, ihihilig mo ang ulo mo pa atras. Okay, 45 pag sinabi ko magsimula, ihihilig mo ang ulo mo ng 45 degree pa atras at ipikit ang mga mata mo ng ganito. Naiintindihan mo? Oo, sige. Kapag sinabi ko, gagamitin mo ang dulo ng iyong daliri. Sige, gusto kong tumingin ka. Ito ang dulo ng daliri mo. Sige, dito ang dulo ng daliri mo. Ito ang malambot na bahagi. Ito ang gilid. Ito ang dulo ng iyong daliri. Naiintindihan ba natin? Gagamitin mo ang dulo ng iyong daliri. At kung ito ang dulo ng iyong ilong, hahawakan mo ang dulo ng iyong ilong at ibabalik mo ito pababa kapag sinabi ko kung anong kamay. Kailangan mo bang ipaliwanag ulit yun sa'yo? Naiintindihan mo ba yun? Sige. Oo, kaya pag sinabi kong kaliwa, gamitin ang kaliwang hintuturo. Pag kanan, gamitin ang kanang hintuturo. Naiintindihan ba? Ooh! Sige, Diyos. Simulan. Kaliwa. Panatilihin kapikit ang iyong mga mata. Sige, lagay mo na yan. Kanan. Sige, lagay mo na yan. Kaliwa. Sige, ilagay mo na yan.
Kanan. Sige, lagay mo na yan. Kanan. Sige, lagay mo na yan. Kaliwa. Sige, lagay mo na yan. Sige, imulat mo na ang mga mata mo. Sige. Ang susunod nating gagawin ay tinatawag na palm pat. Ilagay ang isang kamay sa ibabaw ng isa pa. Ganyan lang, sige, ganyan lang. Manatili ka sa posisyon yan habang ipinapaliwanag ko ang mga tagubilin. Ayos ba? Sige, kapag sinabi ko, ang gagawin mo ay kukunin mo ang kamay sa ibabaw, okay? At ipipihit mo ito ng ganito. At bibilang ka ng isa. Ipihit pabalik at bilang ng dalawa. Panatilihing magkahanay ang mga kamay. Naiintindihan ba? Ulitin ko, palurin mo. Isa, dalawa, ganun mo bibilangin. Naiintindihan mo ba? Oh, sige. Parallel sa kamay mo. Itong kamay na to ay mananatiling parallel. Kaya ganito lang ang gagawin. Sige, isa. Hindi. Manatili ka dito at ako ang gagawa. Isa, dalawa. Isa, dalawa. Naiintindihan ba natin? Ituloy mo lang yan habang ginagawa mo, bibilis ka pa. Isa, dalawa. Isa, dalawa. Isa, dalawa. Isa, dalawa. Huwag kayong titigil hanggat hindi ko sinasabi na tumigil. Naiintindihan ba natin? Naiintindihan ba natin ang mga tagubilin? Oh, sige. Sige, simulan mo na. Isa, dalawa, isa, dalawa, isa, dalawa, isa, dalawa. Isa, dalawa, 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 isa, dalawa. Sige, tumigil ka na. Sa panimulong posisyon, mabibilang ka. Isa, dalawa, tatlo, apat. Isa, dalawa, tatlo. 5, 6, 7, 8. Pagkatapos, itatapos ko na nasa gitna ang kaliwang kamao ko, bubuksan ko ang mga kamay ko at ilalagay ko ang mga ito sa mga hita ko. Naintindihan ba natin? Oo. Sige, simulan mo na. Isa, dalawa, tatlo, apat, 5, 6, 7. Hinuli ng opisyal si Loren dahil pinaghinala ang lasing na nagmamaneho ng bangka. Pero, sige, paano ka naapektuhan ng gawain natin kanina? Sige ma'am, hindi mo ginawa pero nagpakita ka ng sapat na mga palatandaan na apektado ang normal mong kakayahan. Maaring 2 at 3 inumin lang ang nainom mo, pero baka dahil sa kombinasyon ng gamot mo o dahil sa gamot mo kung ano man yon, pero apektado ang normal mong kakayahan ma'am. Sige. Tayao ko, sa ngayon inaresto ka ng alas 8:05. May 8 oras kang mandatorium detention. Kaya pagdating ng 4:30, maaari ka nang umalis sa gun club nang hindi na kailangan magpiyansa at may petsa ng pagdinig sa korte. Bayon, pupunta na tayo sa kulungan. Kaya kung may kakilala ka, pwedeng kumuha ng jet ski, hindi na kailangan ni Pataw. Sige ma'am, tumayo po kayo para sa akin. Sige. Bumakad ka dito, sunod doon. Ayan na. Sige, may pitaka siya. Pwede mo ba akong tulungan tanggalin ng life jacket? Oh, isuot ko muna ang life jacket. Tatanggalin namin life jacket mo. May suot ka bang shirt dyan? Wala. Wala? Sige, tatanggalin ko ang isang posas mo. Ipapasok mo ito sa life jacket at ilalabas ulit. Sige, pasok mo ito sa life jacket at palabas ulit. Ayos. Habang inihatid na nag-aresto kay Loren, pabalik sa kanyang patrol car, patuloy siyang nangungulit tungkol sa resulta ng kanyang sobriety test. Hindi ko ba karapat-dapat malaman kung ano ang naging basehan mo na sinasabi mong wala ako sa tamang kondisyon? Ang normal mo kakayahan ay naapektuhan, ma'am. Alin, anong normal na kakayahan? Ang normal mo kakayahan, yung mga kakayahan na ginagamit mo para magamit ang iyong short-term memory at ang iyong motor skills. Pinapagawa ba sa akin na ulitin ito ng maraming beses? Hindi yon bahagi ng pagsusuri ng mga palatandaan. Kaya ano ang ibig sabihin ng hindi kakayahan ng gawin ang gawain ayon sa utos? Anong nagawa kong mali? Doon sa finger to nose, hindi mo ginamit ang dulo ng daliri mo at hindi mo ibinaba pabalik ang kamay mo. May mga kuko ko. Wala akong dulo ng daliri, pero pwede mo pa rin gamitin ang sayo. Sawa na kami sa mga tao.
Di mo sinabi na ibabang daliri mo sa tagiliran. Sinabi ko, dinala ko nga. Sinabi ko na kapag nahawakan mo ng ilong mo, gamit ang daliri mo, ibalik mo agad pababa. Lumapit ka. Isa, dalawa, tatlo. Sige. Oo, kaya si Lila ay naaresto dahil sa BUI o pagmamaneo ng bangka habang nasa ilalim ng impluwensya ng alak o droga. Nag-plead siya ng not guilty, pero ibinasura rin ang kaso. Susunod, Miami, Florida. Katatapos lang ng alas 5:30 ng hapon. Ipinadadala ang mga pulis sa American Airlines Terminal sa Miami International Airport dahil sa ulat ng dalawang lasing na pasaherong ayaw bumaba ng eroplano. Sabi ng supervisor ng airline, sinubukan ng dalawang pasahero na umupo sa first class kahit wala silang ticket para dito. Bago tayo tumuloy sa bodycam footage, ito munang video mula sa panig nila na ipinost sa social media. You get winun! Wala kami. Halata namang lasing kami at ayaw nyo kami asikasuhin. Wala kaming boarding pass. Yun lang, ayos. Tignan mo lang kami. Tignan mo kami. Tignan mo kami. Oo, dokumentado ng dalawang pagpasok sa eroplano, kabilang ang headstand at diumani pag-twerk sa jet bridge. Kaya ang dalawang pasahero ay nakilalang sina Jordan Lantry, 31 taong gulang, at Sinia Blanchard, 34 na taong gulang, na kilala rin bilang mga OnlyFans model na sina Lacey Jane at Sinia Mallory. Ngayon na alam mo na ang kwento sa likod nito, gusto kong talakayin kung ano ang nangyari nang dumating ang mga pulis sa loob ng eroplano. Mukhang bumalik na ang galawa sa kanilang upuan, pero kinailang ang alisin pa rin sila ng pulis sa eroplano dahil sa kanilang inasal. Kailangan ba namin ipaliwanag sa lahat? Kapag tumanggi sila, kailangan ko silang paalisin sa eroplano. Airport, 32, hello? Sige, meron akong 2 pasahero na gusto ng first class. Walang reklamo. Sanay na ako maging kapitan ng flight. At may dalawang bagay. Una, may dalawang pasahero na umupo sa first class. Mali yun. Maliban sa inumin, nagsimula silang uminom. At pagkatapos ay pinabalik sila sa kanilang mga upuan. Pero lasing na sila noon. Inihiling ko na pumunta sila sa harap para makausap ko. Pero tumanggi silang lumabas. Ibig sabihin, hindi sila lilipad. Tama, hindi sila lilipad. Ayos, hindi sila lilipad. Babantayan kita. Sabihin mo sa kanila na kailangan nilang bumaba ng eroplano. Kung hindi nila gagawin, pabababain natin lahat ng pasahero at saka natin sila pilit na aalisin. Salamat. Sige, pumunta ka na. Maraming salamat sa inyo. Pumuntang stop sa likod ng eroplano para subukang paalisin ang dalawang babae. Pero hindi yun nangyari ayon sa plano. Tumanggi sila? Sige, palabasin lahat ng pasahero sa eroplano. Kailangan natin pababain ang mga tao sa eroplano. Tumanggi silang bumaba. Dulo sila sa likod. Napunta na ako ron at sinabi ko, ito na ang pangatlong beses ko kayo nilihilihan ito. Kapitan ng eroplano. Ito na ang 4 beses na sinasabi sa'yo. Hindi ako babakaya. Problema lang ay hindi nila. Ayaw nila. Kailangan ko. Tanungin sila. Kung ayaw nila, tawagin ng pulis. Sabihin mo, Pablo, gagawin natin yan. Tara, sabihin na kung hindi sila bababa, aarestuhin sila sa trespassing. Alam mo, ako na lang mismo ang magbibigay sa kanila ng babala. Ay, kailangan kitang makausap sa harap. Makinig ka. Ito ang mangyayari. Kung hindi kayo bumaba ngayon, pababain kong lahat ng pasahero sa eroplanong ito at aarestuin kayo sa trespassing. Naiintindihan niyo ba? Naiintindihan niyo ba yun? Kinakausap namin. Ano yung lawyer? Gayang sinabi ko, ibababa kayo sa eroplano at dadalhin sa kulungan. Naiintindihan mo ba yun? Sige, naiintindihan niya yun. Sinabihan ko na siya, binalaan ko na siya, hindi siya bumangon. Tumanggi ang OnlyFans na modelo na lumabas ng eroplano
Kaya napilitan ng ibang pasahero na bumaba na naging abala sa lahat. Anong mangyayari na yon? Hindi na natin maabutan ang kasunod nating flight. Kung 30 minuto lang ang pagitan ng mga flight natin at wala ng oras. Kailangan kayong i-rebook doon. Kailangan kong magtanong tungkol sa diabetes. Paano ito nakukuha? Hindi ko... Parang... Bakit ka ba sigurado sa mga ibang package na yun? Hindi ko alam, tapos ayaw naman nila. Tapos nagugutom sila at lahat sila natatakot ako sa kanila. Pag nakalampas na siya, ibalik mo ang mga taong ito para magawa natin ang trabaho dito. Hey, sir. Sa uli, dumadaan din ang mga pinararangalan na pasahero sa aisle. Nakikita ko siya. Nasaan yung isa pa? Lalaki ba o dalawa? Mga babae, handa na kami. Nailigtas namin ang eroplano. Ayaw lang namin lumapit ang lahat. Sino ka? Tara na, makukuha rin natin yan mamaya. Lumapit ka. Ma'am. Ilagay mo ang mga kamay mo. Ilagay mo ang mga kamay mo sa likod mo. Magandang gabi. Oo, pwede ba? Oo, pwede ba? Sandali lang. Oo, pwede ba? Tayo lang ba ang nagligtas ng buong eroplano? Palakpakan naman dyan. Nung sinabi kong lumabas ka ng eroplano, doon ka dapat lumabas. Nung binala mo ako sa isa pang abogado, eto ang nangyari. Oo, gagawin ko yun. Parang friend lang. Tatamaan ka ba? Kaya bakit ang bastos mo? Sandali lang, mahal. At kung sinabi kong hindi, pupunta pa rin tayo. Magagawa pa rin natin sumakay sa flight natin. Makakalipad pa ba tayo kailanman? Sandali lang, Your Honor. Dahil hindi ako nakaupo sa tamang upuan. Ginagawa mo yan dahil hindi ako nakaupo sa tamang upuan. May video ako, literal na naitala ko ang lahat ng ito. Sige. Tara na. Basta ibinibigay na lang nila. Naka-video ito at literal na sinabi ng lalaki na pinasabi ng nila yan sa akin. Hindi, ayos lang yun. Kasi wala naman talaga ako. Mami, aso yan. Pinalalabas ako kasi hindi ako nakaupo sa tamang upuan. Tumayo ka, umupo ka sa tamang upuan. Sorry, kailangan ko lang umihi. Kailangan ko mag-yoga ng kaunti papunta sa kulungan. Kaya si Jordan Landry ay bigla na lang gawin ang tinatawag niyang yoga. Pero parang ibang itsura. Ibang itsura sa viral na cellphone video na kumalat sa social media matapos maaresto ang dalawa. Gusto ko lang balikan at tingnan ang body cam ng deputy habang inihatid si Sydney Blanchard. Dahil hindi rin niya napigilang mag-yoga. Kasalanan ko talaga. Dapat makakasakay pa kami ng eroplano pero hindi na kami makakalipad kahit kailan. Dahil hindi ako nakaupo sa tamang upuan. Ginawa mo yan kasi hindi ako nakaupo sa tamang upuan. May video ako, araw-araw ko nire-record lahat. Ginagawa lang nila ang trabaho at tungkulin nila, wala silang kasalanan. Sandali lang. Hindi ko iniisip na yan ang mapapagaan ng pakiramdam ko sa buhay ko. Gusto mo bang kumanta ng isang kanta? Uy, CJ, pasensya ka na, pero sobrang yaman ko. Kailangan talaga kita. Yung gagong babae yun, Nasa video ko yun, sinabi ng lalaki na pinasabi lang sa kanya yun. Okay lang kasi hindi ko naman ginawa. Pinalalabas ako kasi hindi ako uupo sa tamang upuan. Tumayo ka, kumuha ka ng upuan. Pasensya na. Kailangan ko lang umihi. Kailangan kong mag-yoga ng kaunti papunta sa kulungan. Uy, wag ka umupo sa maling upuan, baka maaresto ka. Uy, wag ka umupo sa first class kasi aarestuhin ka. Kaya tinanggal din sa paliparan ng dalawang babae. Nilagay sila sa isang police car at parehong sina Sydney Blanchard at Jordan Landry, dinala sila sa kulungan dahil sa kasong minor na pagpasok ng walang pahintulot. Ganito kasi yon. Pareho sa mga kaso nila ay ibinasura rin kalaunan. Ngayon, may iba pa tayong mga insidente na pag-uusapan. Pero kailangan ko munang magbigay ng babala dito, okay? Mas seryoso ang mga pangyayaring ito kaysa sa mga nauna navigation ni pinakita. Tandaan ninyo, simulan na natin. Ang susunod na body cam ay dadalhin tayo sa Miami, Florida. Bandang 6:45 ng umaga.
kung saan tumutugon ng mga pulis sa aksidente ng 3 sasakyan. Lumipat ka doon, lumipat ka doon. Mas mabuti. Tara, wag kang gagalaw. Wag dito, pakiusap, lahat umalis. Ipapakita ko ang kaluluwa ko. Kung di mo nakita ang nangyari, umalis ka. Hindi ko na ito papatulan. Ikaw. May isa pa tayong tao doon? Lahat? Oras. Nandito ka ba? Sige, marami tayong tao dito. Meron din akong impormasyon na posibleng 18 ito at meron silang babae sa lupa. Hinahawakan nila siya dahil gusto niyang tumakas sa lugar. Kailangan ko ng tulong dito. At tingin ko, may 2 pumanaw sa sasakyan. Hindi ako sigurado. 2 tao ang napatay. Pinilala sila ng pamilya bilang si Abraham Ismail Molina Cruz at ang kaibigan niyang si Jesus Rubio. Kasama rin sa aksidente ang partner ni Abraham na si Juanita Hernandez. Pero siya ay ligtas. Ayon sa kanya, papunta sila sa trabaho nang mangyari ito. Nasugatan din ang driver ng 3 sasakyan, sa totoo lang. Ayon sa arrest warrant, hindi man lang sinubukan ng driver ng Mercedes na magpreno. Sa halip ayon sa ulat, nasa 100% ang apak sa accelerator at higit 50 milya kada oras ang takbo ng sasakyan nang umano'y dumaan ito sa pulang ilaw, bumangga sa isang tilak na Suzuki at itim na Range Rover. Ang suspect ay kinilalang si Macy Marie Ladders, 24 taong gulang, isang nagpakilalang Instagram model, na umano'y nagtangkang lumayo mula sa pinangyarihan ng aksidente, ngunit pinigilan ng mga nakasaksi. Kaya ngayon, binabantayan siya habang nasa lupa at nilagyan ng posas. Anong ininom mo? 2 tuti, pink. Tingnan mo, droga. Nasa kanto siya. Sumakay ka sa puting kotse. Ang telepono ko, AI. Diyos ko, parang sumpa ito sa White House. 18, 6-0-0, 9-1. Oo, tinatawag nila yon. MDMA. Diyos ko, sige Jim, akala ko may sinabi ka. Tungkol. Dito. Anong nangyayari? Sandali lang kaming nag-aayos para makapasok at makalabas ng mga tagahanga sa kwarto. Mukhang talagang kailangan mong mag-take 3. Galing pa sila sa biyahe. Ito ang unang beses nating magkita. Salamat. Akin ang iyon. Ang ibig ko lang ay ma-verify ang isa sa inyo. Sabi ko na meron kayo sa Miami at Champa, tinatapos. Ang paksa. Well, para sa tatlo, nasa Miami ka at Siam at ikaw, meron ka rin ang pangunahing nandito bilang. Sige, eto ang Miami. Huwag mong gawin yan. Huwag mong gawin yan. 4, 3, 6. 5 nasa 1 at 8 ako, parehong direksyon. May uso. Miami, sino ang nasa 8? 3 mo. At Hilaga. Silangan, Gino. Nasa akin safe, hindi ko ito madadala sa kotse. Dapat ay 21 na ngayong gabi. Kung di nabubuhay tayo, dahil ang material ay dapat na. Lahat. Itong maliliit na ibon. Magpakailanman. Ay, kailangan nating lumika. Pa, ganun lang talaga. Kailangan mo akong kausapin. Hindi. Umikot ka sa gilid. Recovery position. Naninigas siya. Relax lang. Anong gusto mong gawin? Paparating na sila ngayon. Kaya kailangan mong mag-relax. Dadalhin ba nila? Ako doon. Manatili ka lang ng ganyan, ha? 45 sampos ang dunian, kailangan ko ng rest. Naririnig mo? Suriin ang isang pasahero sa sasakyan. Nasa akin si Miami at Miami sa Timog. Manatili ka lang, gaya ng sabi ko. Ayos ba? Manatili ka lang ng ganyan. Tumingin ka sa direksyong yan. Ma'am, pwede manatili kayo rito at tumingin doon? 45 beses. Idiretso mo ang paa na yan. Teka. Ma'am! Relax. Oh.
Okay lang siya, di ba? 25-17, hindi. Mahal din kita. Anong nangyayari? Kaya namin kasi kasuhin ang lahat para sa kanya. Malamang hindi na siya makakalakad. Ang pangalan ko ay Mercedes. Palma lang. Dalba lang. Galing ako sa hinaharap. Kamang-hamang-ha. Christopher Hall, pwede kitang buhayin. Nagdodroga ka ba? Susi! Oh. Binigyan siya ng ineksyon. May buhok ka ba sa batok mo, babe? Sige, pakita mo na ang batok mo, babe. Bakit nakatago ang mga kamay mo sa likod? Maaari mo bang itaas ang mga braso mo? Oo. Ayos na ang puti ko, Mercedes. Pwede bang itaas ang kanang braso? Hindi. Nakaposa siya. Sige, ayos. Ayusin natin siya. Nagawa tayo magsusuri. Sinisigurado ko lang hindi siya, may trauma, parang gano'n. Tinitiyak ko lang na hindi ito biro. Sige, ilagay mo na ang mga kamay mo. Relax lang. Tandaan mo, sinabi ko sa'yo na mag-relax ka. Tumayo ka na. Hindi tayo siya. Umupo ka. Pupunta lang ako sandali sa likod at aalis lang ng konti. Pumapalag ba siya sa inyo? Epe, kamusta lagay nyo? Sandali lang. Dadali namin siya doon. Ang unang sasakyan ay magiging isang power tool, bakulay sa laban, PLA at yakap ang Mercedes. For na aktibidad sa tandem, Yankee Top Gun India. Walang problema. Kukunin ko na yung pakalawa para sa'yo ngayon. Oo, kukuha ko ng link. Sige. Go. Uy, Alex. Nililipat niya na siya ngayon? Seryo mo, alam siya sa mapedalin sa ospital. Tinatangkang alamin ng mga pulis kung may mga sugat si Ladders. Doon niya sinabi na gumamit siya ng droga o mukhang gumamit siya ng droga na tinatawag na 2C. Kilala rin ito bilang pink cocaine. Batay sa ulat ng medical na paaralan ng NYU na inilathala noong 2023, madalas itong halo ng ketamine, ecstasy, cocaine, meth, opioids at iba pang psychoactive na droga. Sabi ng mga mananaliksik, ang kulay rosas ay pampaganda lang talaga. Ayon sa taga-usig, lumabas sa toxicology report ni Ladders na may iba't ibang droga siya sa katawan, pero walang alak na natagpuan. Samantala, sa likod ng ambulansya, mukhang pinahirapan ni Ladders sa mga paramedic. Mason, alam mo ba kung nasaan ka? Hindi, oo. Nandito ako dito. Saan? Dito. Nasaan ka? Sa Dagdig. Ang bubong. Dagdig. Daigdig. Lahat tayo ay nasa daigdig. Alam mo ba kung nasaan ka? Saang lungsod tayo? Miami. Miami. At alam mo ba kung ano nangyari? Naalala mo ba kung ano nangyari? Oo. Namatay ako. Punta ka sa kotse. Pumunta ka sa kotse. Sige. Oo! Ito ang kotse. Sa itong kotse. Nasa loob ng kotse. Nasa. Nandun. Uminom ka ba ng droga? Oo, pink 2C isang flux. Saan ka pumunta? Oo. Mag-relax ka. Tinutulungan ta namin. Mag-relax ka, okay? Tinutulungan ta namin. Mag-relax ka, okay? Kailangan mo sabihin sa akin. Sa labas. Lumabas ka. Sige, bumalik ka na. Bumalik ka. Sa loob. Kailangan ka namin sa labas. Tingnan mo ang telepono. Hindi siya dumudugo. Mahalin mo ang sarili mo. Iba-iba ang mukha ng bawat isa. Nasa crypto ang sagot. New York, hindi book. Mag-relax ka lang, ayos. Isa itong supa. Totoo ang demonyo. Si Ladders ay na-ospital para sa pagsusuri. Ikinulong siya dahil sa ilang kaso tulad ng 3 bilang ng pagmamaneho ng walang lisensya na nagdulot ng kamatayan o pinsala, 1 bilang ng pag-alis sa pinangyarihan ng nakamamatay na aksidente, 2 bilang ng vehicular homicide na hindi huminto, 1 bilang ng reckless driving na nagdulot ng matinding pinsala sa katawan, 2 bilang ng DUI manslaughter na hindi nagbigay ng tulong,
at isang bilang ng DUI na nagdulot ng pinsala sa katawan. Nagpasok siya ng clean na not guilty sa lahat ng kaso at babalik sa korte sa Agosto. Sa huli, nanatili tayo sa Miami, Florida, kung saan rumispand ang mga pulis sa apartment complex dahil sa ulat ng domestic violence. May tao ba dyan sa taas? Kasama ang dalawang residente ang seguridad. 5 beses na tinanong ng pulis kung ayos lang siya, 5 beses din silang nagsuntukan. Galit pa rin siya hanggang ngayon. Wala siyang malaya at tuguan. Narito ang mga litrato. Bakit sila sumisigaw? Nag-aaway ba? Hindi. Hindi, wala siyang malay. Di ko alam kung sinaksak siya or iba pa. Ang mga pulis ay umaakyat papunta sa magulong eksenang ito. Halika dito, tumayo ka. Ano? Tumayo ka. Tumayo ka mayon din. Tumayo ka mayon din. Bakit kailangan mong panatiling gising siya, di ba? Gusto ko lang siyang panatiling gising. Bumangon ka na yan din. Bumangon ka na yan din. Baby, 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 baby. Gumising ka na. Gisingin mo na, malapit na. Ano meron? Kearney, Courtney. Paupuin mo lang siya. Kearney, makinig. Tumayo ka. Bumamon ka na, ipasok mo ng mga aso. Pakiusap, malis ka na. Palis na. Bumamon ka ngayon na. Tumalon ka sa sahig. Tutulungan ko siyang tumayo. Hindi. Hindi ko kaya. Hindi ko pwedeng hayaan mangyari ito. Layunin ko ito. Sandali. Hindi ako yun. Sandali. Sandal. Hoy, paumanin po. Anong nangyayari? Relax lang, ano? Ginagawa mo, gago. Sige. Mga tol, pakiusap. Relax lang. Umupo kayo. Hindi ko marinig. Sige. Umupo ka. Sige. Hayaan mo ako. Umupo ka. Sige. Ano nangyayari? Tanungin mo siya kung anong nangyari. Sugat na sa balikat ang nakikita ko. Anong nangyari sa kanya? Ako ang rescue na 195. Agad, isang lalaking hindi tumutugon at duguan ang apartment. Ang suspect ay kinilalang dating OnlyFans model na si Courtney Clenny, na kilala online bilang Courtney Taylor. Ayon sa ulat, balot siya sa dugo nang dumating ang pulis. Umupo ka. Alam mo, Ako na lang, tinakot mo ako. Umupo ka. Buhay pa naman siya, di ba? hindi, dinadala siya sa ospital ngayon. Nasa ospital siya ngayon. Kailangan kong pumunta sa ospital kasama siya. Hindi ka papasok. Bakit? Dahil nagsasagawa kami ng investigasyon. Libre yon. Sarili, ibig ko sabihin, depensa sa sarili yon. Ibig ko sabihin, kausap ng nanay ko sa telepono. Sige, makinig ka. Paparating na ang mga investigador, kakausapin mo sila at magpapaliwanag ka. Pero puro dugo ako, mukha kong baliw. Hawak ko siya habang bumubulwak ang dugo niya, sinusubukan ko mapatigil ang pagdurugo. Sandali lang. Kailangan mo ipaliwanag sa akin kung ano talaga ang nangyari. Kailangan kita, kalmahan mo sarili mo. Sige, ipaliwanag mo eksakto ang nangyari. Sa akin, okay? Pakiramdam ko talaga na masusuka ako kasi pakiramdam ko baka akala ko kayo, parang nilalabas niya siya sa isang body bag. Oo. Hindi namin siya mailagay sa stretcher dahil masikip ang lugar. Okay, mabuting malaman yan. Gusto ko talagang nandoon at gusto rin niyang nandoon ako. Naiintindihan ko yan, pero kailangan mo akong kausapin niyo yun. Kailangan mo ipaliwanag sa akin. Sige. Kaya nakipag-iwalay ako sa kanya mga 1 linggo nang nakalipas. Lumata sa nanay ko. Para lang alam mo, dito kayo nakatira. Pareho kayo nakatira dito. Nasa pangalan ko pero dito siya nakatira. Kaya pasensya na kami. Pero dito ka ba tumutuloy? Lilipat sana kami. Kasi balak niyang kumuha ng golden retriever. Sige, pero ikaw. Dumating ka dito o nandito ka na talaga ngayon? Dito ka ba tumutuloy? Nandito na talaga kami. Sige. Nandito na kami. Nakipag-iwalay ako sa kanya 1 linggo na ang nakalipas. Nasa apartment lang siya. Nandito nanay ko para tulungan akong paalisin siya, pero ayoko naman. Kalma lang. Kalma lang. Makakapala ka, nagsisimula siya. Okay. Sa ano? Sige, simulan mo na. Sige. Kaya naghiwalay kayo mga 1 linggo na nakalipas. Oo, tapos kahapon tinanong ako ng nanay ko kasi sabi ko magiging ayos lang lahat. Na parang tapos na kami. Bahala na kung anong nangyari. Lumapit siya, kinausap ako, sabi ko alam mo, Ayos lang tayo. pero ayos lang kami. Tapos nagsimula kaming magtalo at ngayon lang ulit kami nagtalo. Nagsimula kaming magtalo at dinidiin niya ako sa pader. Sinakal niya ako sa pader. Sige. Pero nagsimula kayo magtalo ngayon, tungkol ba yon sa issue ng laki? Tama?
Sige, nangyari na yan mga 2 beses dati. Pero hindi naman niya ako sinubukang patayin. Alam mo, parang sinakal lang ako. Ako, isinanta niya sa pader, alam mo na. Sige, nagsimula kayo magtalo. Tungkol saan kayo natatalo? Ayokong magsinungaling sa'yo, kaya ngayon, hindi ko talaga kaya. Sabihin sa'yo. Sige, nagsimula kayo magtalo, tapos anong nangyari? Itinulak niya ako sa pader, sinakal niya ako. Alam mo yon, hindi naman niya ako sinakal ng sobra, pero hindi ako makahinga noon. Tapos inilapag niya ako sa sahig, so itinulak ka niya sa pader, tapos inilapag ka niya sa sahig at sinakal ka niya. Nangyari na yun ng 2 beses pa dati. May sinabi ba siya sa'yo na parang... Yung ganong itsura ng mukha na talagang natatakot ako at sinusubukan ko maitulak siya palayo sa akin. Pero ayaw niyang kumalas. Tapos kumalas din siya. Pagkatapos noon, tinawagan ko si mama. Sige. Pumunta ako sa kabilang kwarto, kinausap siya habang umiiyak, at sinabing para may nangyari, hindi ko alam anong nangyayari kay Christian. At umiiyak lang talaga ako kung ano-ano na lang. Tapos pumunta ako sa kusina, bigla siyang sumugod sa akin. Sabi ko, ihagis ko to sa'yo. Sabi niya, sige gawin mo. Tapos sumugod siya. Pero malayo naman siya at hindi ko yun gagawin. Natatakot lang ako. Nagagi siya ng estatwa sa'yo. Hindi naman ganon. Sabi ko lang, hawak ko lang yon para lang sabihin na, please, huwag kang lalapit sa akin. Basically. Sige. Diyos ko, sana hindi ko masabi yan sa mahal ko. Kaya huwag kang lumapit sa akin. Sige, tapos. At kausap ko ang nanay ko sa telepono buong oras. Sige, tapos ano nangyari? Tapos bigla siyang sumugod sa akin at inihagis ko yon pero malayo pa siya. Pero parang ako lang ibig ko sabihin, natakot ako kasi papalapit siya sa akin at bigla niya akong sinakal. Kaya inihagis mo ang kutsilyo sa kanya pero sobrang natakot ako at sinubukan kong manahimik. Pagkarinig sa panig ni Clenny, inihatid siya palabas ng apartment na may posas. Ngunit nagpaalam muna siya sa kanyang mga aso. Kailangan ko talagang pumunta sa ospital. Kailangan mong ibigay sa amin. Ayos lang, pero pwede ba akong pumunta sa ospital? Oo. Tapos na tayo. Punta na tayo sa ospital. Pwede ba ako magpaalam? Pwede ba ako magpaalam sa mga aso ko? Babalik ako agad, okay? Babalik ako agad, okay? Huwag kang mag-alala. Babalik ako agad, okay? Si Clenny ay isinakay sa police car at dinala sa istasyon ng pulis. Wow, parang opisina ni Doc Dexter. Di pa ako nakapasok sa ganito dati. Tingnan natin ito. Dapat Miami Police Department ito para gumawa ng... Magbiro sa ganitong pangit na sitwasyon. Pero parang nagbago ang ugali ni Clenny nang dalhin siya sa interrogation room. Kung saan nalaman niya ang sinapit ng kanyang nobyo, 27 taong gulang na si Christian Obomseli. Kailangan naming ipaalam sa'yo na hindi na nakaligtas si Christian. Sa kasamaang palad, ginawa ng mga doktor ang lahat ng kanilang makakaya, pero patay na si Christian. Oo. Diyos ko. Hindi ito totoo, di ba? Sige. Namatay si Christian. Pwede ba akong humingi ng yakap? Pwede ba yun dito? Oo naman, sige. Ayos lang. Hindi. Hindi, pakiusap. Kumalma ka, gawin mo lang. Kuminya ka lang ng malalim. Ayos ba? Kailangan kong yakapin ng nanay ko. Kakausapin ko ang mga magulang mo tungkol dito. Hindi ako pwedeng mag-isa sa kwarto. Hindi siya iiwan. Pagkatapos nito, parang hindi totoo yan. Hindi nangyari, hindi totoo. Tama ba? Totoo yan. Totoo. Patay na si Christian. Oo, hindi mo ako palsisinungalingan. Alam ko, hindi lang ako makapaniwala. Kaya, si Courtney Clenny ay nakulong sa kulungan dahil sa kasong second-degree murder at mula noon ay nag-plead siya ng not guilty. Nakakulong siya habang mabagal na umuusad ang kaso patungong paglilitis. Tingnan natin kung ano ang mangyayari doon. Yan lang muna ang balita namin para sa inyo dito sa episode na ito ng Sidebar. Maraming salamat sa inyo lahat sa pagsama sa amin. Tulad ng dati, mag-subscribe sa YouTube, Apple Podcast, Spotify o saan mga podcast platform. Panurin kami sa Peacock ng NBC. Sundan ako sa X at Instagram at panurin ang News Nation show kong Jesse Weber Live
Lunes-Biyernes, 11 PM Eastern hanggang sa muli mga kaibigan.